Tawag ni Mia sa ama nitong si Ethan. Kamusta naman ang Little Princess si Papa? Malambing naman na wika ng ama nito. Masaya naman itong yumakap sa ama. Masaya po, Papa. Naglaro po kami ni Ate Sheila ng kotse-kotsehan. Tapos gumawa po kami ng sandcastle ni Kuya Dave. Tuwang-tuwa nitong banggit. Habang hawak pa ang pala na laruan pang buhangin. At sino naman si Ate Sheila at Kuya Dave? Nagtatakang tanong naman ni Ethan sa anak. Mga anak na kapitbahay ni Aling Nena. Pinalabas ko kasi si Mia at kawawa naman palagi nalang mag-isa. Huwag kang mag-alala. Normal lang naman sa bata ang magkasakit paminsan-minsan. Kaya huwag kang matakot na madumihan kahit paminsan-minsan ng anak mo. Wika naman ng kakapasok lamang na babae. Ikaw pala, Marie. Sa bagay, mabuti na rin at mas masaya siya kapag may kalaro. Wika ni Ethan. Si Marie ay ang kapitbahay nila na pinag-iwanan niya ng kanyang anak. Pahig naman ito sa kanyang pakisuyo dahil magkasing edad lang naman ang kanilang mga anak. Tinanggap naman ito ni Marie ng libre. Kapatid na rin kasi ang turing ni Marie kay Ethan mula na mapadpad ang mag-amang ito sa kanilang lugar. Isang magbabalot si Ethan. Maghapon siya sa lansangan at madalas ay inaabot pa ng gabi. Bilang tagatinda ng balot ay mayroon silang kota na kailangan mabuo bago matapos ang isang buong araw. Bagamat komisyon lang ang kanyang kinikita, sasapat na ito sa kanilang mag-ama sa araw-araw. Dalawa na lamang kasi sila. Wala na siyang asawa. Iniwan siya nito na malamang buntis ito at isang araw ay ibinigay sa kanya ang bata at nag-abroad. Doon na daw ito bubuo ng panibagong pamilya. Kaya naman ay nagkalimutan na sila. Buong pusong tinanggap ni Ethan ang alok nito. Mahal na mahal niya ang dating nobya. Ngunit mas mahal niya ang kanyang anak. Nirerespeto ni Ethan ang desisyon ng dating nobya at mula noon ay siya na ang nag-aalaga sa kanyang anak na si Mia. Sa ilang taon na magkasama sila ng anak, mahal na mahal niya ito. Binibigay niya ang kahit na anong gusto nito. Kahit na isa lamang siyang mambabalot, ay hindi ito naging hadlang para maibigay niya ang mga mamahaling laruan ng anak. Magagandang damit at pusog rin ito sa masasarap na pagkain. Lalo makinis rin ang kutis ito dahil hindi niya pinapaubusan ng prutas sa kanilang bahay. Si Ethan ay isang simpleng ama ng pamilya. Nang nagising sa isang madilim na umaga, ang kanyang mata ay puno ng pagod at takot. Sa umagang yun ay ibang klaseng takot ang naramdaman nito. Si Mia, ang kanyang 6 na taong gulang na anak, noon pa man ay may malubhang sakit na sa puso, dahilan kung bakit hindi niya ito pinapalaro sa labas. Dahil baka mapagod agad. Walang atubiling tinakbo niya sa ospital ang anak. Iba na ang kulay nito at mahina na rin ang pulso. Buti na lamang at may naitabi siyang pang-emergency. Ipon sa kanyang pagbabalot. Pagtapos sa ilang test sa ospital, ang doktor ay nagsabi na kailangan ni Mia ng isang operasyon sa lalong madaling panahon. Madalang ang pangyayaring ganito sa mga bata. Ngunit sa kasamaang palad, si Mia ay tinamaan ng malubhang sakit. Mariin na nakikinig si Ethan sa kung anong pwedeng igamot habang wala pang operasyon. Kung susumahin, napakamahal ng kailangan nito at bill sa pribadong ospital ng kanyang pinatakbuhan ng anak. Ito lang kasi ang pinakamalapit sa kanila. Gusto man ni Ethan ang mapa-opera na ang anak, ngunit wala siyang sapat na pera. Sinubukan din itong kausapin ng ina ni Mia, ngunit naka-block na siya sa lahat ng social media accounts, lalong hindi naman niya matawagan ang numero ng telepono nito. Lugmok na si Ethan. Halos mabaliw na siya sa kakaisip kung saan siya kukuha ng pambayad sa pagpapagamot ng anak. Hindi rin sasapat ang kanyang pera sa pagsa-sideline. Isang gabi, habang nasa bintana at naninigarilyo si Ethan. Napakalaki ng bahay na yun.
Halatang mayayaman ang nakatira. Mangha na sambit ng isang lalaki. Siguro ay napakaganda ng kanilang mga gamit. Malakas siguro ang bentahan kung makakakuha kahit isa. Biro naman ng isa sabay tawa. Kung ako makakakuha, kukunin ko na ang tingin kong pinakamahal, sabay sibat. Panigurado milyones ang halaga ng mga yun. Mahilig pa naman bumili ang mga yayaman ng mga painting na milyon ang halaga. Engganyo pang wika ng lalaki. Nag-isip-isip naman si Ethan. Nangangarap na kung ganun lang sila kayaman ni Mia, ay hindi sila ngayon mamumblema sa pagpapagaling niya. Habang nag-iisip ng malalim, napagpasyahan na ni Ethan ang hakbang na pwedeng gawin. Susugal siya kapalit ng pagpapagaling ng mahal niyang si Mia. Kaya naman wala siya mapagpipilian kundi maghanap ng paraan kahit na hindi ito tama. Ito na yata ang pinakamatinding pagsubok na dumaan sa buhay ko. Sabi ni Ethan habang tinitignan ang anak na natutulog sa kanilang munting kama. Hindi ko kayang makita siyang masaktan. Hindi ko kayang mawala siya. Wika niya sa mahinang boses. Habag na habag si Ethan na makita ang anak na hirap sa paghinga at naka-nebulizer pa. Buti na lamang ay pinahiram sila ng nebulizer ni Marie. Napagdesisyon na ni Ethan na gumamit ng lahat ng paraan upang makalap ang perang kailangan. Sa gabing yun, nagdesisyon siyang pasukin ng isang bahay ng mayamang pamilya na matatagpuan sa may gilid ng bayan. Alam niyang mayaman ang mga tao sa bahay na yun at tiyak ay may mahanap siyang bagay na maaaring ibenta upang magkapera. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Nang lumabas siya ng bahay para hindi niya magising si Mia, binanggit niya sa kanya sarili. Wala akong ibang paraan. Kailangan ko tong gawin para kay Mia. Pinilin rin niya kay Marie na tignan ito sapagkat may kikitain siya kahit na ang totoo ay may masama siyang balak. Madaling araw na makarating si Ethan sa malaking bahay na iyon. Gate pa lamang ay napakaganda na ng pintura. Sumisigaw ng kayamanan ang kulay nitong gold. May security guard din pero mukhang tulog naman ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig dahil sa takot. Ngunit pinilit niyang kalmahin ang sarili. Sinimulan niyang buksan ang bintana ng silid na nakaluhod siya. Pumili siya ng pinakamalapit na kwarto at agad na pumasok. Ang katawan ni Ethan ay nag-aalangan, ngunit ang kagustuhang matulungan ng anak ang nangingibabaw. Habang nag-iikot sa loob ng bahay, nakarinig siya ng isang mahina at hindi pwedeng ipaliwanag na tunog. Dali-dali niyang kinuha ang mga painting sa pader at dahan-dahan na nilagay sa mga sako na dala niya. Hindi pwedeng mahuli siya ng kusino dahil kailangan niyang maipagamot ang anak niya. Ang kaninang iyak ay muli niyang narinig. Tumango siya. Iniisip kung isang bata ang umiiyak. Kung isang bata, marahil ay madali lang siya makapagnakaw. Makakakalap siya ng pera at makakatakas ng mabilis. Bawat makita niyang kumikinang, lalo na ang mga alahas, ay kinuha niya. Pati ang mga vase ay sinama niya rin. Malaki ang katawan ni Ethan, kaya naman marami siyang pwedeng dalhin na kakayanin niyang bitbitin. Tumingin siya sa paligid. Naghanap ng mapagkukunan pa ng yaman. Ngunit ang tunog ay patuloy na umabot sa kanyang mga pandinig. Pinilit niya sundan ang iyak. At naglakad papunta sa hagdan-hagdang daan patungong itaas ng bahay. Nagdadalawang isip man ngunit itinuloy ni Ethan na pasundan ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan at alisto sa paligid. Pagdating ni Ethan sa itaas, nakita niya ang iyak na narinig niya ay nagmumula kay Elena. Isang buntis sa babae na nakahundusay sa sahig. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng pagod, tila matagal na oras sa itong ganoon. At makikita mong may malubhang kondisyon.
Sinusubukan niyang huminga na maayos, ngunit tila nahirapan siyang kumilos. Ano nangyari sa'yo? Tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay nag-aalangan, ngunit puno ng pagkabahala. Eclampsia, sagot ni Elena ng mahina. I don't know what to do. I need help. Wika nito sa mababang boses. Hinang-hina na si Elena. Wala rin kasi itong kasama sa bahay. Walang ibang naiisip si Ethan kundi ang kaligtasan ni Elena at ng kanyang anak. Ang plano niya magnakaw ay agad na nawala sa kanyang isipan. Hindi na niya naisip kung anong mga magiging consequences ng kanyang ginagawa. Ang tanging mahalaga sa kanya ay matulungan ang babae sa oras ng pangangailangan. Agad niyang chinek ang pulso nito. Naghanap ng pwedeng ipangbalot sa katawan ng babae. Hanggang ngayon, wala akong magagawa para sa sarili ko. Pero ikaw na lang ang makakatulong, sabi ni Elena sa kanya. Ang kanyang boses ay malapit nang mawala ng lakas. Nang makita ni Ethan ang sitwasyon ni Elena, mabilis siyang kumilos. Tutulungan kita, sabi niya ng tapat. Binuhat niya si Elena sa kanyang mga braso at mabilis na dinala siya sa labas ng bahay. Kailangan niyang makarating sa ospital bago pa tuluyang mawala ng malay si Elena. Dinala ni Ethan si Elena sa pinakamalapit na ospital. Kahit natakot siya na mahuli siya sa kanyang ginagawa, ngunit hindi siya nagdalawang isip sa mga sandaling yon. Ang tanging iniisip niya ay ang buhay ni Elena at ng batang ipinagbubuntis ito. Habang naghihintay sa emergency room, bumalik ang takot ni Ethan. Iniisip niya na baka bahuli siya at maaresto magnanakaw. Nagdadalawang isip si Ethan kung dapat na ba siyang umalis o hintayin ang resulta ng babae. Gustong-gusto niyang manatili, ngunit iniisip niya na kapag siya ay nakulong, mas lalong hindi maooperahan ang kanyang mahal na si Mia. Ngunit ang hindi niya alam na dahil sa pangyayaring yon ay magbabago ang kanyang buhay. Maya-maya pa ay dumating na ang asawa ni Elena, si Victor. Si Victor ay isang doktor na espesyalista sa operasyon ng puso. Ay dumating sa ospital upang suportahan at alagaan ang kanyang asawa. Nang makita niyang may nagligtas kay Elena, agad itong lumapit kay Ethan. Ano nangyari? Sino ka? Tanong ni Victor. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng kalituhan at pag-aalala. Hindi naman makatingin si Ethan ng diretso sa mata ni Victor. Kalaunan ay napagdesisyonan niyang magpakatotoo dito. Ako po si Ethan. Sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iwas. Isa po akong ama. Kailangan ko po ng pera para sa anak ko. Nagnakaw po ako ng ilang bagay mula sa inyong bahay. Pero na makita ko po si Elena, hindi ko po siya maiwan. Wika nito habang nakayuko. Puno ng takot at pangihinayang si Ethan habang nagsasalita. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nakita ni Victor ang hirap at malasakit ni Ethan. Hindi siya nagalit, bagkus nahulog ang tingin ni Victor kay Ethan. At sa isang di inaasahang galak, ay sinabi niyang, Ikaw ang nagligtas sa buhay ng asawa ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Hindi makapaniwala si Ethan sa narinig. Ang isang mayaman na tao na maaring magalit at magpakulong sa kanya dahil pinasok niya ang bahay nito at ninakawan ay nagpakita ng malasakit. Hindi ko po ito magagawa nang wala ang tulong niyo. Salamat po. Wika ni Victor kay Ethan. Ang mga mata niya ay puno ng pasasalamat. Si Victor, na isang surgeon, ay inalok si Ethan ng isang kasunduan. Napagkwentuhan kasi nila ang dahilan kung bakit pinasok ni Ethan ang bahay nila at kung bakit niya ito binalak na nakawan. Tutulungan kita. Ang anak mong si Mia ay gagastusan ko ng operasyon. Wika ni Victor.
bilang pasasalamat ko sa ginawa mong pagtulong sa asawa ko. Pagkatapos sa mga ilang linggo, gumaling si Elena at ang kanyang anak. Nagbago rin ang buhay ni Ethan. Ang kanyang anak na si Mia ay nagkaroon ng operasyon at gumaling. Si Ethan, na isang panahon ay nagdesisyon sa dilim at kumapit sa patalim, ay natutong magtiwala sa liwanag ng kabutihan na dumarating sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Sa huli, natutunan ni Ethan na sa gitna ng dilim ay may liwanag pa rin naghihintay sa tamang oras at pagkakataon. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng kabutihang loob at ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa, kahit na sa gitna ng mga desisyon na nagmumula sa pangangailangan at desperasyon. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!